nakakita ang lalaki ng malaking ahas na may laman sa loob. Nasindak siya nang malaman ang nilalaman nito. Nang matagpuan ng lalaki mula sa Indonesia ang malaking ahas, ay naisip niya agad na nakalulun ito ng isang tao dahil sa laki ng tiyan nito. Kaya naman, ang mga tao sa komunidad doon ay nagtulungan para mailabas ang kung anuman o sino mang nasa loob ng tiyan ng ahas. Ang mga eksenang ito ay matatagpuan ngayon sa ilang larawan na nakakalat na sa internet. Ang sandali kung saan si Akbar sa libiro ay nahila sa loob ng tiyan ng ahas matapos itong hiwain sa isang masukal na isla. Ang 25-year-old na si Akbar ay nagtatrabaho lamang noon bilang taga-harvest ng palm oil sa isla ng West Sulawesi ng Indonesia. Linggo noon at nang hindi na siya nakauwi kinagabihan ay labis na nag-alala ang kanyang mga pamilya at kaibigan. Agad siyang pinaghahanap ng mga ito pero hindi na nila siya natagpuan pa. Dito na nila natagpuan kinabukasan ng gabi ang isang malaking sawa na nakahiga sa likurang bakuran nila Akbar. Nawaring nakalulun ng napakalaking bagay na nakaumbok sa kanyang tiyan. Pinagkaguluhan ng mga tao doon ang ahas at gamit ang 18 inches na hunting knife ay nagawang mahiwa ng isang taga doon ng makapal na balat ng sawa. May video din na pwedeng sumuporta sa eksena na mahahanap sa internet kung saan mapagmamasdan mong ginawa nilang paghila sa wala ng buhay na katawan na Akbar sa tiyan ng ahas. Bagamat ang kwento, larawan at video ay hindi na fully verified ay maraming taong na taga doon ang naging saksi at nagpatotoo sa bawat pangyayari. Ang asawa umano ni Akbar na si Moni ay nataong nasa malayo pa ng mga oras na yun. Kaya naman napag-alaman lamang niya ang nangyari nang magkalat ng nangyari sa balita. Ang mga tao sa Palm Grove kung saan nag-harvest si Akbar ay talaga namang nalungkot sa nangyari. Nang unang matagpuan ng ahas na yun ng mga nakasaksi, ay mababakas muna agad umano ang hulma ng bota na suot nito sa tiyan ng ahas. Nailabas si Akbar na durog ang buto at wala ng buhay. Ang isang reticulated phyton ay isang klase ng malaki pero hindi makamandag na ahas na matatagpuan sa Asia. Sila ang kinikilalang pinakamahabang ahas sa buong mundo. Gamit ang katawan nito na napupuno ng muscles ay nagagawa nitong sakalin at pigain ang kanilang prey hanggang sa madurog ang mga buto nito at hindi makahinga na tuluyan nilang ikamamatay. Base sa record ng Indonesia, hindi lamang ang kasong iyon ang unang pagkakataon kung saan ang isang saway na gawang umatake sa isang tao. Isang halimbawa na nitong Indonesian woman na sinasabing napatay din at nilamon ng sawa na mahigit sa 20 talampakan ng haba. Bihira man ang ganitong insidente sa Indonesia ay labis pa ring nakakabahala. Gaya ni Akbar, ang Indonesian woman na yun ay nasa palayan lamang niya para suriin ang kanyang mga tanim na gulay. Kagaya ni Akbar, hindi na rin siya nakauwi kaya naman nag-alalang mga tao at agad siyang hinanap. Una nilang natagpuan sa lupa ang sandals at itak na palaging dala ng babae sa bawat araw hanggang sa masilay na nila ang napakahabang sawa na siyang lumamon sa kanya. Dahil sa pinatay ng ahas ang kanilang kababayan ay nagawa ding patayin ng mga tao ang ahas. Gaya din ng kay Akbar ay may larawan din ito at video na maaaring sumuporta sa bawat pangyayari. Patago kung umatake ang ahas at biglaan. Sa laki ng mga ito'y mahirap para sa kahit sinuman, lalo na sa isang babae ang makapumiglas pa. Sa bawat paghinga ng kanilang sinasakal ay mas lalo lamang hinihigpitan ng ahas ang kanilang pagyakap hanggang sa malagutan ito ng hininga, bunga ng suffocation at cardiac arrest. Ang panga nila'y nakasadya para bumuka ng malaki para kumain ng prey na mas maraming beses ang laki kaysa sa kanila. Sa pagkain ng tao, ang lamang ng mga may edad ay ang balikat na mahirap sa mga sawa na makain dahil wala naman silang kamay o kung ano paman. Wala silang paraan para magawa ito kung wala silang sapat na laki. Si Mary Lutlowe, isang conservation and research officer para sa Wildlife Reserve, Singapore at isang bihasa sa maraming klase ng sawa, ang siyang nagdetalye ng lahat sa BBC News sa isang interview. Mamal umanong normal na pagkain ng isang sawa
Ayon kay Miss Loie, gayunpaman ay nagagawa din nilang kumain ng ilang reptiles o maging buwaya depende sa pagkakataon. Nagsisimulang mga sawa sa pagkain ng daga at ilang maliliit na hayop sa simula, pero habang sila ay lumalaki ay naghahanap na sila ng diet na sasapat sa malaki nilang pangangatawan. Kaya naman magreresulta sila sa paghahanap ng malalaking prey mula sa baboy, kalabaw hanggang sa isang tao. Kung minsan ay hindi din matansya ng sawa ang kanilang laki sa dapat nilang kainin. Isang halimbawa nito ay ang isang pangyayari na naganap noong 2005 kung saan ang isang Burmese python ang namataang nagsusubok lumamon ng isang alligator ng buo sa Florida. At dahil hindi ito nakayanan ng sawa, ay pumutok ang katawan nito sa proseso at namatay. Ang katawan nito ay natagpuan lamang ng mga rangers at mga oportunistang hunters. May ibang pagkakataon pa ba kung saan ang saway nagawang makakain ng isang tao? Meron, at ito'y naganap noong 2002. Base sa report ay isang 10 taong gulang na batang lalaki ang nilamon ng isang rock python sa South Africa. Sa Sulawesi naman, isang farmer ang nilamon naman ng isang sawa na may 7 metro ang haba. Dagdag pang isang lalaki sa Indonesian province ng Sumatra ang nagawang makapanlaban sa isang python na halos nasa 8 metro ng haba na bigla na lamang umanong umatake sa kanya. Nakaligtas naman ng buhay ang lalaki pero nakapagtamo na ito ng malaking mga pinsala. Sa Nia Kunyawan mula sa Indonesian University ay nagsabi sa BBC Indonesia na ang python ay sensitibo sa mga vibrations. Ang isang sawa ay normal na nilang nakikita na nakakakain ng isang buong usa. Ang mga nakakatakot na trahedyang nagaganap sa kanilang lugar ay mabilis na nagkalat sa social media at talaga namang ikinagulat ng marami. Mabilis itong nagkalat sa iba't ibang platform, lalong-lalo na sa Twitter. Kaya naman nakagawian na rin ng iba na patayin ng isang ahas sa tuwing kanila itong nakikita. Kung minsan ay hinuhuli na nila ito para mailuto at makain. At nagpatuloy pa ang bagay na yon sa pagdaan pa ng mga panahon. Ang malaking kauri ng mga sawa na nabuhay ng kasaysayan ay nawala na. Kung saan napalitan na ito ng mas epektibong ahas sa nagagawang makapagtago sa talahiban at makagawa ng sorpresang pag-atake. Isang hayop na hindi mag-aalinlangan na atakihin ka sa tamang panahon at oras. Ang lahat naman ng hayop kapag nalalagay sa isang mahirap na sitwasyon ay hindi magdadalawang isip na umatake. Ang sawa ay umaasa lamang sa kanilang pangangatawan at mga pangil dahil hindi naman lahat ng ahas ay may mahahabang pangil na nakapaglalabas ng kamandag. Sa katunayan, ang karamihan sa lahi ng ahas ay walang kamandag dahil hindi naman nila ito kailangan. Ang kaibahan pa ng makamandag na ahas ay hindi gagamitin ng isang ahas ng kanilang kamandag bilang pandepensa lamang. Ang mga lason na ito ay mahirap maimbak para sa kanilang pangangailangan, kaya naman hindi na ito magagawang aksayahin hanggat maaari. Lalo't kinakailangan pa nilang maghanap ng makakain para lamang makagawa ng kamandag. Marami ba kayong natutunan sa ating pinag-usapan sa ngayon? Kayo ba? May kwento ba kayong masasabi na may kinalaman sa mga sawa? Halina't pag-usapan natin yan at maraming salamat po.